At dahil Gilas ang vlog natin ngayon, pag-usapan naman natin ang kanilang panalo. Recap lang tayo ha. Ang isa sa mga sensational promising player ng Ginebra na si Jared Dillinger ay may sinabi po tungkol sa Gilas ngayon at mukhang pinariringgan niya itong si Coach Jot. Ayon sa kanya, magaling ang Gilas natin, meron tayong maraming talent, bakit di natin gamitin lahat ito? Kaya daw nating makarating sa top 10 team sa buong mundo, basta tuwag lang daw pairali ng politika. Aray naman ito para sa SBP at marami pong sumang-ayon. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Marami nga nakapansin na dominant tayo sa Asian Games, lalo na ngayon na ang ganda na ng playing style natin. Talagang dinedisplay natin yung pagiging ika nga'y King of Asia at isa rin pala si Jared Dillinger sa mga nakapansin nito. Binati niyang Gilas at meron ding iniwan na pasaring na sigurado naman ako na sasang-ayon kayo. Ayon kay Dillinger, naniniwala daw siya na kaya nating manaig sa World Basketball. Mayaman tayo sa talento at alam niya na kaya nating tumungtong sa World's Top 10. Ganun daw tayo kagaling. Ang kailangan lang daw natin, infrastructure at bawas-bawasan ng politika. Nang tanungin niya ang mga tao kung sang-ayon ba sila sa statement na to, marami ang sumang-ayon at walang nag-disagree. Ang tanong, bakit nasabi ni Dillinger na kaya nating makaapak sa top 10? Dahil nga doon sa muntik nating matalo ang Italy sa World Cup na top 10 po yun. Ayon nga sa Team Italy coach na dapat proud daw ang mga Pinoy dahil iba ng laro natin. Nagulat daw ang mga Italiano, pati sila todo puri. Kayo mga quiz, naniniwala ka ba na kaya natin sa top 10? Sabi pa ni Dillinger, kailangan natin ng infrastructure. Ang ibig niyang sabihin, kailangan natin ng matibay na pundasyon sa Gilas. Dapat hindi yung paiba-ibang player. Dapat makabuo tayo ng solid chemistry mula sa solid na samahan ng mga Gilas boys na may experience. Samahan mo pa ng mga makabagong plays na hindi madaling nababasa. Kung sino man ang mga nasa susunod na henerasyon, dapat ngayon pa lang hinahasa na at sinasama hanggang sa lahat ng parte ng Gilas ay maging bihasa na. At ang pinakahuli niyang sinabi, bawas-bawasan na nga raw ang politika. Dapat wag bawasan, dapat tanggalin na talaga ang utak politika ng mga Pinoy. May kutob ako na si Coach Shot ang tinutukoy niya dito dahil doon sa paulit-ulit na seleksyon niya sa Gilas. Alam niyo naman na malalim ang isyong to kasi minsan nagsisimula yan sa mga namamahala, pababa sa mga coaches hanggang sa mga players. Ngayon na SMC ng isa sa may hawak ng Gilas, mas malawak ang mga opportunities kasi si Coach Team hindi lang taga SMC ang pinipili. Kadalasan din yung mga nasasakupan nila kasi nga marami naman silang talento. Inuulit ko, balanse ang roster ngayon at maganda ang kombinasyon ng mga talents. Magaling na skills ang bumubuo sa likod ni Justin Brownlee. Mas maraming bagong mukhang nadagdag, especially with Ange Kwame na napaka-impressive ng pinapakita ngayon. Naisip ko lang, paano kaya kung si Coach Team na lang hawak ng Gilas tapos hayaan natin siya mamili ng players mula sa SMC. Siguro, malaki ang pag-asa nating umangat sa kahit saang tournaments. Futuristic lang tayo masyado, no? Pero kudos kay Dillinger dahil ang laki ng pinupunto niya para sa ating Gilas. Alam nyo ba na ang galing na pala ng Thailand? Muntik pa nga tayong matalo. Yung iba kasi nag-e-expect na agad daw natin sila matatambakan. Pero hindi. Sa una't dalawang quarter or first half, grabe nakakasabay talaga ang Thailand. Nakakalamang pa. Grabe din ang penetration ng Thailand sa labas. Napaka-shooter ng star player nila na tinawag nilang kulot na import. Kaso pagdating sa third quarter, tinambakan na natin sila. On fire si JB. At magaling din ang inside shooting natin. Nababawian natin agad ang Thailand sa kanilang mainit na kamay sa outside shots. Grabe na talaga improvement ng Thailand. Pinakaba nila ang Gilas. Kung sa bagay, di hamak, mas magaling ang Thailand kaysa sa Bahrain. Kung titingnan mo yung playing style ng dalawang bansa, ibang-iba na ngayon ang Thailand at nag-invest din sila ng mga field foreigners para makausad. Sa fourth quarter, hindi na na-maintain ng Gilas ang lead nila. From 18, naging down to 11 na lang. Tapos nababasag ang depensa natin. Habang hirap din natin silang depensahan dahil naging agresibo at uhaw na ngayon ang Thailand. Pero dahil nga kilala tayo ng mas malakas kaysa sa kanila, marami nagsasabi na nag-ala USA pa nga raw ang Gilas. Maraming salamat talaga kay JB at wala pa tayong talo. Kung medyo hirap na tayo sa Thailand kasi madalas pa tayong ma-turnovers, ano pa kaya kung makaharap na natin ang Jordan sa September 30? Buti na lang at medyo na-maintain na natin ng kaunti ang lead natin sa dulo. Anyway, congrats pa rin sa Gilas Pilipinas at good luck sa mga susunod nyong laban.